Hi guys, it's another day, it's another blessing to be alive. Today, today, today. Hi guys, ito po si Marilyn, your friendly Filipina Carpintera here in America. At nandito tayo ngayon, syempre as useless, as usual. Nandito tayo ngayon sa ating construction site. So this is a continuation of my last video. Kung merong nanonood, uy guys, salamat ha. Salamat for everybody who watched. Parang medyo mataas yung rating ko ngayon. Joke. Parang umabot ng 80 yung nanonood. 80! 80 wonderful souls. So salamat po sa inyong lahat. And ngayon, I don't know kung na-explain ko sa inyo last time kung paano i-install ang mga hardwood floors dito sa America. Ano ba yung hardwood floors? Yung hardwood floors po guys ay yung ating sahig. Joke. So, ito na po, ipakita ko sa inyo ang ating subfloor and then explain ko sa inyo kung ano ang dapat natin gawin after. So, stay tuned. My husband is here. Hi husband. Can you say hi? Hammer ba? You say Paco. Paco. No, Paco is nail. I don't know what's hammer. You don't know hammer? No, not martillo, I think. Martillo. That's in Visayan, so I don't know if that's the same. But anyway, let me continue my video here. Okay. So, yan po, love you. Yan po yung natapos natin sa previous video. Ika-continue ko. At syempre, makikita ninyo, ito po yung ating subfloor. So, itong subfloor na ito ay kailangan nating takpan. This was exposed to snow, to rain, pero okay lang kasi treated ito. So, okay lang siya. However, mag-condense siya kasi may mainit, lamig. So, lalabas yung mga, niya, tinatago na damdamin niya, no? Yung condensation, magko-condense siya. Kailangan nating lagyan ng ating moisture barrier. But before we can lay on our moisture barrier, kailangan natin tanggalin itong mga chichiborichi na mga puti dyan para straight ang ating floor at napaka-flat talaga. So, alright, yan lang muna ang ating gagawin ngayon. Magsa-stop muna tayo kasi, tingnan nyo sa labas, oh. Dumidilim na. So, kailangan ko na i-apply yung fertilizer dyan sa mga roses ko. So, stay tuned. Babalikan ko ito mamaya. A few days ago, ito yung pesticide na ginamit ko para mamatay yung mga aphids at iba pang mga insects. So, ngayon ay ito na namang ating Epsom salt. Nandyan, oh, Epsom salt yan. Tapos, na-mix ko na yung solution niya dito. So, ready to spray na ito. Punta tayo sa labas. Alright. Hi, Roses. How are you, Rose? I hope everybody's doing okay, Rose. I don't know. Okay. Whoops, you freaking do. So, if you can please read board the instruction if you need to just spray it or you need to put it on the soil. You know, the fertilizer. Kasi doon sa citrus natin, yung sa tangerine natin, sabi, spray lang daw sa leaves. Pero ewan ko dito sa roses kung spray lang din ba. Na-short tayo ng ating supply, so dagdagan niya. Tama ba yun? We are going to add more solution para ang dami pa kasing mga roses na kailangan i-fertilize. Hindi tayo kailangan mag-ano guys. Hindi tayo kailangan mag-mask
for this one because this is almost natural fertilizer kasi salt lang siya with magnesium. Sakit na ng payud ko kasi ilang oras na akong dukduk ng martilyo. Pero ganun talaga guys kasi para sa ekonomiya. Ang mahal kaya install ng flooring dito. Oh my gosh, like probably 3,000 for that entire thingy. 3,000 kasi as of, when was that, 15 years ago? Magkano na kaya ngayon? Ewan ko lang. Yung labor lang, tapos yung material, siguro all in all, nasa labor and materials, nasa 8 to 10,000. Siguro, I'm not sure, but yan lang yung, ko. Kasi kami lang talaga yung nag-install ng mga flooring sa aming mga projects in the past. So, however, iba ito kasi hardwood floors, tapos raw siya ba, hindi siya prepared, hindi siya ready na. Ang daming mga cheche-bureche before we can finally, see the finished product. But, abangan nyo lang, okay? Antabayanan nyo lang. But, may spider dito. Guys, ang spider, nakakasama ba yan sa roses? Comment down below ko, no? Kung may mga rose lovers na nanonood sa video ko. Yun. Hey, congratulations to me. Parang nahahasan ako sa aking Tagalog. With real. Yan. Guys, ito yung sinasabi ko na dugo at pawi yung puhunan namin ng trabaho namin dito sa aming construction. Ang sakit. I think I have to stop. Sakit. Guys, gabing-gabi na. Tapos yan lang yung natapos ko. Tingnan nyo yung dapat ko pang i-cover ng aking yan. Kailan pa kaya ako matapos? Parang mabutan ako nito ng moryo-moryo. Di ba rin na-enjoy naman ako. Kung ginagamit ko lang sana yung yung automatic na nailer, hardwood nailer, madali lang sana, kaya lang baka hindi ako mabukasan kasi ang sakit, kasi ang bigat, tapos nakayuko ka, di bali na mahina, di bali nang para akong pagong na naglalansang-lansang dyan, magpako-pako dyan ba. Ang importante safe yung likod ko kasi alam niyo naman si Carpentera matanda na, feeling ko nasa 90 years old na ako. But anyway, one last trip. And then, let's call it a night kasi sinabi ng asawa ko na ang ingay ko daw. Tapos yung mga silingan namin baka ma-disturb ko. Paano ma-disturb ko? Closed kasi sealed itong diba, insulated itong bahay namin. Lahat ng bahay dito sa Amerika ay insulated. So, meaning, kahit nasigaw ka, okay, so sarado yung pintuan. Kahit nasigaw ka ng sigaw, walang makarinig. Oh my God, walang makarinig sa'yo. Pero, sabi ng asawa ko, madinig daw niya yung vibration sa aking pako-pako doon sa labas. Kaya, sabi niya, puminto ka na. Huwag ka na magkarpentera dyan. Paano kailangan medyo matapos-tapos ko na ito. At least this area here, para bukas, may ganyan na naman ako magtrabaho, di ba? Dumugo na naman yung kamay ko. Ay, nadikdikan ang kamay ko, guys. As usual, ganun talaga ang buhay. Mapako-pako yung mga kamay natin. Minsan, tayo ng... Nakaka-step tayo ng... Hirap talaga, magtagalog. Nakaka-step tayo ng ating mga pako. Pero good thing is, ito, walang pako kasi brand new, brand new construction. Pero nung kami guys, nag-fill kami ng mga construction, ng mga lumang bahay na bago sa ibang project namin. Yung mga pako na may rusted na ba? Ano ba yung rust sa Tagalog? Basta yung brown ba na nag-cover doon sa pako. Yan. Kami. Hirap ang Tagalog, hindi na gumagana yung utak ko kasi gabi na. But anyway, wala pa akong lunch at saka wala pa akong dinner. Kasi, ewan ko kung bakit, pero nag-snacks ako kanina.
Kaya hindi ako pumupayat guys, kahit na walang kain-kain. Kasi, yan o, palagi naman ako. Ay nako, paano ba itong buhay na ito? So anyway, we'll just do some reading of the scripts. And then, sana hindi ako pagalitan ng asawa ko kasi matudok-dok na naman ako. And then we will call it a night, okay? Stay tuned! O yan, kamang-kamang na. Ito pala yung ano guys, center punch na iduk-duk-duk mo lang. Yan. Tapos yung pako mo ay lulusot talaga dun sa ilalim. Okay? Pakita ko sa ako. Pakita ko sa inyo. So, ito po yung automatic na nailer. Ganun ka lang, oh. So, dali lang talaga. Kaya lang, napakabigat. Tapos, tingnan nyo yung ano ko. Tingnan yung position ko. Diba? Nakayupo. Eh, after mga 5 minutes na ganito, hindi na ako makabangon. Kaya, upo-upo na lang tayo sa sahig. Di bali ng ano, di bali ng matagal. Basta kay okay lang yung likod natin, di ba? So, I bought this. This is very expensive. Kasi automatic eh. Tapos, ano ba, may compressor pa yan doon sa ilalim. Kasi it functions, you know, yung air ba, yung hangin, siya nagpa-function ba. Tapos, gaganunin mo lang. Kaya lang, useless. Kasi hindi ko magagamit. Siguro si Cory, kaya niya yung ano, palagi nga kayo po at saka yung mabigat. Pero sa akin, wala talaga. But anyway, let me just finish this one and then we'll call it a night. Oh, yan. Pamang-pamang na si Carpenter. Oh, I like this one. Anyway, Huh? you can't stop banging. I don't understand. Because I enjoy what I'm doing. See? Let's go. Let's go. Let's stop that. Seriously. My goodness, it's almost 10:30. You're still. You can hear it out there. I said please don't do it. If you do it. Okay, I will stop. Look, I'm bleeding. Come on, let's go. Come on, I'm bleeding more. I hit myself. Come on, Mom, come on. Get up. Get up again. Are those Yeah. better? Yeah. So why don't you use that? Use that thing. Huh? You gotta use the machine though. No, it's so heavy. Well, I'll try it. Boo, I still want to do it. We need to go because someone Okay, you can bring. Do you like to bring the furnitures in or go put it in the office? I don't know about the office. Yan. Pinagalitan si Carpentero, kaya iyak-iyak na lang ko, no? Tama, ang asawa ko naman. Yan, napakabait. Ganun lang yung ano niya, yung galit niya pag pinagalitan. Didn't I tell you, Mary, to stop? You don't listen to me anyway. Ganun lang yung voice niya, guys. Yung tono ng voice niya. Kaya I'm so blessed na na napaka-gentle ng asawa ko. And I am so blessed dahil iyak-iyakan ko lang kunuhay. Tapos i-hug na niya ako. I mean, where can you find a husband like that, diba? I'm so blessed. Thank you, Lord. Thank you for watching. Mwah! Guys, tingnan nyo. So, nakuha ko siya kanina. Tapos, tinawagan ko yung manager. Sabi ko, bakit nyo linagay sa clearance? Hindi pa naman clearance yung presyo niya. Tapos, sabi niya, okay, what time are you coming? Bort, do you need help? Kawawa tong asawa ko. Be careful. So, yun. Sabi niya, okay, I'm going to send... the original price was 300... how much is it? 398? Yes, $398. Tapos sabi niya, okay, clearance ko ng 280. Sabi ko, what? Sabi ko,
Akala ko 75% off kasi sa nyo, sa advertisement nyo, it's 75% off. Sabi niya, okay, actually, hindi pala talaga namin ito i-clearance kasi we can carry this until next year kasi siya pwede siyang pang furniture sa loob ng bahay, hindi lang sa patio. So yun, sabi ko, akala ko kasi nag-advertise dito guys, pag ina-advertise tapos nagkamali sila, panindigan talaga nila yung advertisement. So yun. So, pinanindigan ko din yung ko na bakit nilagay sa 75% off hindi naman pala on sale. So, sabi niya from 280, sabi niya, sige, 175. Sabi ko, pwede 150? Sabi niya, Sabi ko, 150. Sabi niya, okay, kung gagamitin mo yung card mo. Buti na lang meron akong credit card. Yeah. Gusto nila po utang. Credit card dito sa Amerika, guys, utang. Kasi gusto nila na may credit card kami, may kami sa kanila, may utang kami sa kanila. Okay, ito yung ating day 3. Imagine ilang rows lang after. My gosh, I've been working for like 3 hours. Tapos parang 3 or 4 lang na rows yung nagawa ko, hindi pa natapos dyan sa end. Ang hirap naman pala nito.